Okay, magandang umaga mga kasiman, no? Welcome again sa aking video tutorial, no? Sa ating ECDIS Type JRC Model 9201. Okay mga kasiman, sa last tutorial ko sa last tutorial na ginawa ko ay yung ating route planning, no? By Rambline and Great Circle, no? So, siguro ituturo ko naman sa inyo ay kung paano siya ilagay sa monitoring, doon sa route monitoring, no? So ano ba yung route monitoring at paano ba ginagamit ito sa ating ECDIS, no? So iyan po ang ating topic for today, no? So let's begin mga kasiman. Okay, so sa route monitoring, punta tayo po ng menu, no? And then nandito po siya, katabi lang po siya ng route planning, no? So, click po natin si route monitoring, no? Ayan. Tapos si route monitoring ay magbibigay po ng route monitoring. Ayan. So, dagay po natin siya dito sa gitna. Okay, no? Ano yung nilalaman po ni route monitoring, mga kasiman, no? Ang nilalaman po niya ay route, no? Pwede po i-load po natin dito, no? Okay, pwede po natin i-load dito, mga kasiman, no? Kaya hahanapin pa po natin, no? So, ang pinaka-the best po ay dito sa notes, no? Dito po natin siya hanapin. Kasi dito po, magbibigay po siya ng file operation, no? At kung tayo ay nag-route check dun sa ating previous na ginawa na route, syempre po, yung current po na yon, yung pinaka present date, no? At date time, yun po yung mauuna dito sa ating file operation list, no? So yung ginawa natin is yung Port Elizabeth to San Francisco do Sul, no? Okay. Para po mapunta sa monitoring, sa route monitoring, i-check lang natin to mga kasiman. And then, open. Ayan. So nakasalang na po ang ating route. Ayan po mga kasiman, no? Nakapula na po siya. Ayan, no? Yun po yung pagkakaiba ng route monitoring doon sa ating route planning, no? Pag route monitoring, nakapula na po siya, no? Ayan, no? Papunta po tayo ng San Francisco do Sul, no? By Great Circle po ito, no? Galing po tayo ng Port Elizabeth. Yan po yung ginawa natin last time. Okay, no? Sa route monitoring mga kasima, no? Magbibigay po siya ng voyage information, no? To waypoint, pwede po natin simulan sa 0, automatic, no? Para mag-automatic kung saan tayong waypoint na, no? Okay? Nasa waypoint 13 to, wala sa 0 kasi mga kasiman, ang barko natin ay sailing po tayo kasi, no? Nandito po sa tapat ng waypoint 13, no? Okay, kaya ito po ay nasa waypoint 13, no? Kung nasa board tayo, syempre, iyan po ay nasa waypoint 0. Okay? So ito po yung vessel natin, no? So pa waypoint 13 po tayo papunta, no? Okay, no? Next, si voyage information, no? Magbibigay po siya ng voyage information. Kapag kiniklik po natin dito mga kasiman, automatic nandito po siya, no? Sa ating right side, no? Ayan. So ito po si voyage information, no? Nabigay ko na po sa inyo to last time, na-discuss ko na po ito, no? Okay, so voyage information, no? And then, magbibigay po siya ng voyage calculation. Yan. Okay, si voyage calculation, lagi po siyang pumupunta sa right side mga kasiman, no? Itabi po natin siya, no? Okay. Para po maituro ko sa inyo, no? Okay. So, si voyage calculation mga kasiman, magbibigay po siya ng schedule, no? Kapag naka-highlight po si schedule, from waypoint 13 to waypoint 13 po yung present natin, no? So 539.7 pa yung distance, no? Okay, no? Kung ito po ay ilalagay natin destined waypoint po to, no? Ito po yung waypoint destination, no? So si pilot station, puntahan natin kung anong waypoint, no? I-click po natin si waypoint. Ayun, waypoint 15 po si pilot station. Pwede po natin siyang i-click na dito, no? Para automatic po si distinct waypoint na magpunta dun sa waypoint 15 sa pilot station, no? Kung saan na doon tayo kukuha ng ATA mga kasiman, no? Tapos ito pong waypoint
auto po natin, auto select. Para naman doon po siya pumunta sa present waypoint kung nasaan po tayo, no? So, ito yon yung blue, no? So, yung blue, yan, no? Yan po yung waypoint 13, no? Ang waypoint 50 naman po, mga sir, ito po yan. Yung papuntang, ito na po yung pilot station ng Brazil, no? Okay, no? So, ang distance po niya is 1584.6, no? Mula po dito, mula po sa current, no? Current position hanggang sa destination, no? Tapos, ang time to go, magbibigay po siya. Actual po ito, mga kasiman, no? Yan, po time to go. And then, yung ETA niya, magbibigay po siya, no? Dito po sa calculation, average speed, no? Halimbawa, ang echo speed natin ng charter is 12. Ito naman po yung ETA niya, no? In local time po, no? In local time, mga kasiman, no? At tapos, mga kasiman, ang ginagawa po namin dito, kung hindi nyo iniba yung zone description doon po sa table editor, ang ginagawa po namin dito ay sineset na po namin sa time zone ng destination port itong ECDIS, no? Kung paano, mga kasiman, sige, gawin natin, no? Menu, second page, maintenance. Andito po kasi yung date, no? Ayun, date and time, no? Yan. So, ito, mga kasiman, no? Kung iseset natin yung time zone sa Brazil is -3. -3. Ay, lagpas na ako, mga kasiman. Ayun. So, ito na po yung no? Ibibigay na actual, no? Pag naset natin. Ito pong sa speed na 12, pwede po nating ilagay kung 11.8 lang. Di tayo makareach ng, o 11.5, di tayo makareach ng, ng 12. Kagaya ngayon, ang speed natin sa 11.3, no? So, lagay natin sa 11.5, no? Magbibigay po siya ng ETA, no? Ayan. June 17, 1753 o 1800. Ito po, mga kasiman, ay actual na. Kasi po, naset po natin yung time zone description doon po sa ating destination destination port. Okay, kung kakalculate mo naman yung speed mo, i-ano mo lang po ito, no? I-click mo lang si ETA, tapos ano ba yung target na ETA mo, no? Bawa June 17 yung target ETA. Kung gusto mo ay alas 6 o alas 7 ng umaga, no? Click mo lang yan, 07, tapos alas 7 ng umaga, for example. Enter. So, magbibigay siya, okay? Magbibigay po siya ng required speed. Ayun. Kailangan po ay 12.5 yung speed mo para ma-reach mo itong ETA na to, no? Okay, mga kasiman, no? Iyan po yung ating monitoring, mga kasiman, no? Ito po yung sa binibigay ng monitoring. Again, to review po, i-upload po natin si route to waypoint, sa current waypoint. Magbibigay siya ng voice information, voice calculation. Ito na po yun, no? Sa pair of data, hindi ko naman ito gaano ginagamit, no? Ito lang po yun. Pair of data. Yan, no? Yung sa plan, ito po yung actual, no? Okay, yan po. Para lang monitoring din po yun, no? Para sa plan, kung ano yung plan, at para kung ano sa actual. Okay, dito pala, mga kasiman, sa distance, no? Yan. Halimbawa, from Port Elizabeth to waypoint 15 sa San Francisco. Ito po yung total distance niya, no? At ito din po yung total distance ng nasa ating table editor, no? Yan po yung binibigay ni route monitoring, no? Schedule saka distance, no? Tapos makikita nyo sa ating passage plan, magi-green siya, no? So, ibig sabihin, sumukat siya hanggang dun sa, sa Port Elizabeth. Ayun, green siya. Yan, mga kasiman. Hanggang sa Brazil, no? Okay, so ibig sabihin, birth to birth yung sinukat niya, no? Halimbawa, kung ang pilot point position ng waypoint 2, waypoint 3 ng Port Elizabeth, nasa waypoint 3, no? Pag pilot to pilot, ito naman po yung distance niya, no? So, magka-calculate siya hanggang waypoint 3 lang, mga kasiman. Ito. Yun. Nabawa, dito po yung pilot station, no? Pilot station ng ng Port Elizabeth. Example lang po yun, mga kasiman, kasi nasa Anchorage tayo, no? So, walang pilot.
Okay, yun, no? Okay, pinakita ko lang sa inyo kung paano po mag-measure ng distance, no? Okay, mga kasiman. So, pag hinong po natin, yung sinasabi naman po na destined, no? Ito, to. Ito, mga kasiman, no? Itong ginawa natin is yung may sa waypoint by waypoint, no? Ito namang pick on the route, no? So, pag pick on the route, click mo lang siya, no? Pick on the route, makita mo edit, no? Pick on the route, no? So, click natin si pick on the route, tapos edit, no? So, lalabas po ito, no? Please click the reference position on the route. Halimbawa, dito po tayo magsisimula kay waypoint 30, no? So, i-click lang po natin to. Left click. Ayun. Kita mo, pupunta po siya doon, no? Dito sa yung pagsukat natin ng distance. Maganda po ito sa nun po ng mga second mate, no? Okay, dito tayo magsisimula. Pick on the route. And then, from yun, from, then 2, no? Pick on the route din sa 2 kung saan mo gustong magsukat, no? Pick on the route, tapos edit. Yan, no? Halimbawa, gusto natin from waypoint 13 to waypoint 14 lang, no? Okay. Dito po natin siya i-select. Left click. Ayun. Ayun, mga kasiman, na nakita nyo, yung green to green na yan, yung green to green na yan, ibig sabihin, ang sinukat lang natin is from waypoint 13 to waypoint 14, which is, ang sukat niya, ang distance niya is, ito po, 552.7 miles. Ito po yun, no? From pick on the route, no? From saka to, no? Pick on the route. So, ito po yung maganda sa mga, ano po, no? Sa mga pagnuntunon po na pag-calculate ni second mate, no? Yan. Yan po mga kasiman yung gamit po ng monitoring, no? Sana po ay nakatulong ako sa inyo kung paano po gamitin, no? O kung paano po isalang ang ating route sa route monitoring, no? As well as po sa ating voyage calculation, no? Ayan. Po man, siguro hanggang dito na lang, no? That's all for today. And okay, this is your Kasiman 81 and thank you for watching. Bye-bye!